Are you ready for your next mission? Nakangising tanong ng isang matandang babae habang nakatitig sa isang dalaga. Hindi ito basta-bastang misyon dahil kilalang tao ang babanggain mo, Bianca. Hindi na nakakagulat ang impormasyon na yan, boss. Puro malalaking misyon lang naman ang binibigay niya sa akin, kaya hindi na bago sa akin to. Mabuti at nagkakalinawan tayo. Bahagyang tumawa ang matandang babae bago inabot ang isang folder kay Bianca. Nandyan na ang lahat ng impormasyon na kailangan mong malaman. Para sa susunod mong misyon, ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano mo mapagtatagumpayan ito. Seryosong sabi ng matandang babae. Tumangulang siya bago kinuha ang folder. Agad din siyang tumayo at naglakad palabas ng opisina ng kanyang boss. Ngunit bigla siyang huminto nang malapit na siya sa pinto. Maraming salamat, Mrs. Angeles. Sambit niya bago nagpatuloy sa pag-alis. Bilang isang secret agent, namumukod tangi ang kakayahan at galing ni Bianca. Ang lahat ng pagsasanay at paghihirap niya noon, nagbunga ngayon. Nagagamit niya para magawa ng maayos ang kanyang mga misyon. Ilang taon na rin ang dalaga sa organisasyong kinabibilangan niya. Marami na siyang misyon na nagawa at napagtagumpayan. Para sa kanya, madali na lang ang mga misyong nakukuha niya. Kaya naman, napagdesisyonan niyang isang misyon na lang ang kanyang tatanggapin. Nang makalabas sa gusali, dumiretso si Bianca sa mga kotse na nakaparada sa parking lot at hinanap ang kanya roon. Hindi siya nagsayang ng oras at agad nagmaneho pa uwi sa kanyang bahay para maghanda ng mga gamit na kailangan niya. Oh, you're here! Kamusta naging pag-uusap niyo ni Mrs. Angeles? Gulat na salubong ni Isa nang makita niya ang pagdating ng kaibigan. Meron ka na bang bagong misyon? Kunot noong tanong nito. Oo, kabibigay lang. Tumatangong saad niya. That's great! Hindi ka na mabuburyong dito sa bahay. Nagpatuloy lang sa pagpasok ng bahay si Bianca. Agad naman siyang sumunod sa kaibigan. Dumiretso naman siya sa sofa at naupo dito. Ngayon pa lang, doon niya naisipang silipin ang laman ng folder. Yun ang binigay sa kanya ni Mrs. Angeles. Hindi naman maiwasang makiusyoso ni Isa sa kanya. Shit! Seryoso ba yan? Hindi makapaniwalang tanong nito nang makita ang pangalan na magiging target ng kaibigan niya. Tinanggap mo? Oo, wala naman ako ibang choice. Mabilis na sagot ni Bianca habang patuloy na binabasa ang laman ng folder. Bigating ang babanggain mo, girl. Hindi ka man lang ba kinakabahan? Namamanghang sambit pa ni Isa habang titig na titig sa kanyang kaibigan. Isang kilala, kinatatakutan, at mayamang mafia boss yang si Hiro. Mukhang ito na ang pinaka-challenging na misyon mo Pero hindi naman siya ang pinaka-target ko. Ang mga anak niya ang kailangan kong tapusin. Wika niya. Hindi napigilan ni Isa na mapailing. Ano naman kaya ang meron? At ba't ang mga anak ng isang mafia boss ang naging misyon mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Isa. Wala nakalagay dito. Kibit balikat na sagot ni Bianca. Itutuloy mo pa ba yan? Oo naman. Wala naman akong dahilan para hindi ituloy ang misyong to. Sa bagay, mas pabor pa nga pala sa'yo to, no? Anyway, maghahanda na ako ng pagkain. Tatawagin na lang kita kapag natapos na ako. Naiwan sa sala si Bianca na nakatulala sa mga papel na hawak niya. Naging malalim ang kanyang pag-iisip, lalo na ang tungkol sa magiging plano niya. Alam ng dalaga na hindi magiging madali para sa kanya ang pagpasok sa bahay ng target niya. Hindi rin siya maaaring magpadalos-dalos.
dahil maaaring buhay niya ang maging kapalit oras na magkamali siya. Nang matapos magluto si Isa, agad niya ring tinawagan ang kanyang kaibigan at nagsimulang kumain. Nagpaalam na rin agad si Bianca na pupunta sa kanyang kwarto pagkatapos niyang kumain. At si Isa naman ang nag-imis ng kanilang pinagkainan. Think, Bianca. Paano ka makakapasok sa bahay nila? Mahingi ng bulong ng dalaga habang kunot na kunot ang noo. Kailangan mo na mag-isip ng plano para makapagsimula ka ng kumilos. Tumagal ng halos 1 oras na nakatulala si Bianca hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Kinabukasan maaga siyang nagising at agad ding umalis ng bahay. Hindi niya na nagawang magpaalam sa kanyang kaibigan dahil natutulog pa ito. Kung ganon, ito ang bahay niya? Hindi na itago ni Bianca ang kanyang pagkamangha habang pinagmamasdan ng isang malaki at magandang bahay sa kanyang harapan. Hindi nga talaga ako basta-basta makakapasok sa lugar na to. Dagdag na sabi niya pa, nang makita ang sobrang daming gwardya na nakapalibot sa buong lupain. Kahit sobrang lawak ng lupain at nasa gitna nito ang bahay, nagkalat sa paligid ng mga gwardya. Parang bawat sulok nito may nagbabantay. Bukod pa mga lalaking naglilibot para masigurong walang makakapasok sa lugar. Nasapu na lang ni Bianca ang kanyang sentido. Hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin siyang makaisip ng plano. Huli na rin ang lahat para tanggihan niya ang misyon na yon. Bukod doon, sigurado din namang hindi papayag ang boss niya. Anak ng teteng, ito na ata ang pinakamahirap kong misyon na. Reklamo niya, bago marahang bumaba sa bakod na inakyat niya. Sunod-sunod, ang kanyang naging pagbuntong hininga habang pinipilit ang sariling maging seryoso. Kaya mo to, Bianca. Pagpapalakas niya sa kanyang loob. Bago tuluyang umalis, nilingon pa muna ng dalaga ang bahay. Nang makontento, saka siya naglakad papunta sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho paalis. Sa kabilang banda, kadarating pa lang ni Hiro sa kanyang bahay nang maramdaman niya ang isang pares ng matang nagmamasid mula sa malayo. Mabilis na ngunot ang noo niya habang marahang inililibot ang tingin sa paligid. Ngunit wala man lang siyang nakita. Nagpatuloy na lang siya sa pagpasok sa kanyang bahay at agad naman siyang sinalubong ng kanyang mga anak nang makita siya. Daddy! Magiliw na saad ng mga ito. May 4 na bata na tuluyang tumakbo palapit sa kanilang ama. Abot tenga ang naging ngiti ni Hiro habang pinagmamastang maigi ang kanyang mga anak. Sa kabila ng pagkawala ng ina ng mga bata, 8 taon na ang nakakaraan, lumaking masayahin at magiliw ang magkakapatid. Hindi man naging madali para sa mga ito na matanggap ang pagkawala ng kanilang ina. Habang tumatagal naman, natutunan na rin nilang hindi hanapin to. Masaya si Hiro para sa kanyang mga anak. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na hindi niya maiwasang mangulila. Ang pagkawala ng dating nobya, naging malaking dagok sa kanyang buhay. Ginawa naman niya ang lahat upang maipagamot ito. Ngunit dahil sa komplikasyon, binawian din ito ng buhay. Daddy, what's for dinner? Biglang tanong na isang batang lalaki na siyang nagpabalik sa ulirat ni Hiro. Hindi mo pa ba natatanong sa kasambahay natin, Brent? Saad ng lalaki. At umiling naman ang kanyang anak bilang tugon. Let's go. Tignan natin kung anong niluluto sa kusina. Anyaya niya dito. Brian, tara na. Huwag ka nang magbukmuk dyan. Singhal ni Brent sa isa niyang kapatid. O bakit? May problema ba? Sina Ben at Benedict po kasi. Hindi ako sinasali sa laro nila. Nakangusong sumbong ni Brian.
Paano ka namin isasali? Sinisira mo yung laruan natin. Giit ni Ben. Tapos ikaw pa magagalit dyan kapag wala ka nang magamit na laruan. Kaya nga, tapos ngayon magsusumbong ka pa. Nakangiwing sambit naman ni Benedict. Okay, enough. Hindi kayo dapat nag-aaway. Magkakapatid kayo, okay? Kayo-kayo na lang ang lagi magkakasama rito sa bahay. Mag-aaway pa kayo? Sermon niya sa kanyang mga anak. Napatungo na lang ang mga bata. Kahit alam nilang hindi naman galit ang kanilang ama, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng lungkot kapag nagagalit ito. Napabuntong hininga naman si Hiro bago bahagyang naupo sa harap ng kanyang mga anak. Ayoko na mauulit ito, okay? Lagi niyong tatandaan na hindi dapat nag-aaway ang magkakapatid, ha? Malumanay na sabi niya. Kaya tumango ang mga bata bilang tugon. Maya-maya pa, napagdesisyonan na ng lalaki na pumunta sa kusina kasama ang kanyang mga anak. Sakto namang katatapos na magluto ng mga kasambahay, nakahain na rin ang pagkain sa lamesa. Agad nagsimulang kumain ang mag-aama, kasabay ng kanilang pagkukwentuhan at asaran. Daddy, hindi pa po ba kami papasok sa school? Biglang tanong ni Ben, habang kunot na kunot ang kanyang noo. Hindi pa pwede anak. Hanggat di ko nasisiguradong ligtas na para sa inyong lumabas, hindi muna kayo papasok ng school. Paano po kami mag-aaral? Kung nandito lang po kami sa bahay, limitado lang yung matututunan namin. Ani Brian. Huwag kayong mag-alala. Dahil naghahanap na ako ng private teacher na pwede magturo sa inyo. Sagot muli ng lalaki, pagkatapos bahagya pang umiti. Kahit hindi sabihin ng mga bata, mababakas sa kanila mga mukha ang kasabi ka na makapag-aral. Lalo na kung sa eskwelahan. Sa kabila nun, hindi naman nila magawang ipilit ang gusto nila sa kanilang ama. Lalo pa, at alam din nila kung ano ang buhay at mundong ginagalawan nito. Hindi naman kasi lingid sa mga bata na ang kanilang ama ay isang mafia boss at ang mundong meron sila ay magulo, mapanganib at madugo. Naiintindihan ng mga bata na nais lang ng kanilang ama na mapanatili ang kanilang kaligtasan. Saan naman po kami mag-aaral kapag nakahanap ka ng private teacher, Daddy? Kunot noong tanong ni Brent. Dito sa bahay. Tipid na sagot ni Hiro. Napatango naman ng mga bata bago muling nagpatuloy sa pagkain. Bakas ang kasabikan sa mukha ng mga ito dahil matagal na nilang nais magkaroon ng teacher para mas maging malawak ang kanilang kaalaman. Lumaking matalino at mahilig magsaliksik ang magkakapatid. Libangan na nila ang pag-aaral, kaya kakaibang saya para sa kanila na malamang magkakaroon sila ng private teacher. Matapos kumain, inutusan na ni Hiro ang kanyang mga anak na pumunta sa kwarto. Saglit pang tumambay ang lalaki sa labas ng kanyang bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit, muli na naman niyang naramdaman ang isang pares ng mata na nagmamasid sa kanya. Dahil madilim na, hindi na rin nag-abala si Hiro na magtingin-tingin sa paligid. Ngunit nasisigurado niyang may nakamasid pa rin sa kanyang bahay. Sir, biglang sambit na isang babae na marahang naglalakad palapit kay Hiro. Pakitawagan ng sekretarya ko. Pakisabi sa kanila na kailangan ko ng private teacher para sa mga anak ko at kailangan nilang magmadali sa paghahanap. Pagkatapos, tawagan mo rin ang security team dito sa bahay. Pakisabi na may nagmamasid mula sa malayo at ilang araw ko na itong napapansin at nararamdaman. Sige po sir, masusunod po. Mabilis na sagot ng katulong bago humahangos na naglakad paalis. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Hiro habang pilit pinakakalma ang kanyang sarili. Ito ang unang pagkakataon na may nagmamatsyag sa kanyang bahay
Dahilan para hindi niya mapigilan makaramdam ng galit. Alam naman kasi ng lalaki na marami siyang kaaway. Ngunit hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang gulo na yon. Sa kabila nun, naging matindi ang pagtataka ni Hiro kung sino ang may lakas ng loob para lumapit sa pamamahay niya. Gayong hindi naman basta-basta nakakalapit dito. Mariing napapikit ang lalaki bago nagsimulang maglakad papasok sa loob. Alam niyang hindi pa rin umaalis ang nagmamasid sa kanyang bahay, ngunit binaliwala niya na lang muna yon. May tiwala naman siya sa mga gwardya niya. Bukod doon, kilala si Hiro sa mundo ng mga mafia boss. At isa siya sa kinatatakutan ng marami. Malaking pagkakamali kung babanggain siya ng kahit sino ng padalos-dalos. Bakit gising pa kayo? Kunot noong tanong ni Hiro na makapasok siya sa kwarto ng kanyang mga anak. At makitang hindi pa natutulog ang mga ito. Inihintay ka po naming pumunta dito, Daddy. Sagot ni Brent. San ka po galing? Nagtatakang tanong ni Ben. Sa labas lang, nagpahangin. Mabilis na sagot niya. Bago marahang naglakad palapit sa kama ng kanyang mga anak. Matulog na kayo, okay? Good night. Good night din po, Daddy. Sabay-sabay na sambit ng magkakapatid. Isa-isang hinalikan ni Hiro ang noo ng kanyang mga anak. At saglit pang tumitig sa mga ito bago nagdesisyong umalis. Dumiretso siya sa opisina, nakatabi lamang ng kanyang kwarto. Hindi pa rin natatahimik si Hiro at gustong-gusto niya nang malaman kung sino ang nagmamasid sa kanya. Imbis na matulog, mas pinili niyang panoorin ang CCTV footages sa paligid ng kanyang bahay. Umaasang may makikita siya makapagbibigay ng sagot sa kanyang mga katanungan. Alam kasi ni Hiro na kahit humiga siya sa kama, hindi rin siya makakatulog dahil hindi siya matitigil sa pag-iisip tungkol dito. Sa paglipas ng mga araw, naging abala si Hiro sa kanyang kumpanya. Hanggang ngayon, nararamdaman at napapansin pa rin niya ang pares ng mata na nagmamasid sa bahay niya. Ngunit hindi niya pa rin tumatagpuan na mahuli. Ang pagtataka at pangamba sa dibdib niya unti-unting lumalala. Dahilan para mas hangarin niyang mahuli at makilala ang taong nasa likod nito. Sir, may na-hire na po kami bilang private teacher ng mga anak niyo. Ito po ang information niya. Sabihan niyo lang po ako kapag tatawagan ko na siya. Go ahead and call her. Mabilis na saad ni Hiro. Dahilan para matigil sa pag-alis ang kanyang sekretarya. Sabik na ang mga anak ko na magkaroon ng teacher kaya tawagan mo na agad. Kung pwede na siya magsimula bukas, mas mabuti. This is noted, sir. Tinitigan ni Hiro ang dokumento na inabot sa kanya ng sekretarya. Hindi niya napigilan ang mamangha dahil sa mga achievements ng babae at sa binabasa niyang dokumento. Ang tingin niya nataon sa picture nito at hindi niya maitatangging may angking ganda ito. Sunod-sunod na lamang siyang napailing. Para pilit iwaksi sa kanyang isipan ang muka ng babae sa larawan. Pinilit niya na lamang ituon ang atensyon sa trabaho na kailangan niya pang tapusin. Sa kabilang banda, isang magandang balita ang natanggap ni Bianca. Isang balita na siyang magpapadali sa plano niya at sa misyon niya. Kaya naman hindi niya maitago ang kanyang kasabikan. Mas maganda pala ang bahay niya ng malapitan. Namamanghang bulalas ni Bianca habang titig na titig sa malaking bahay na nasa kanyang harapan. Marahan niya pang inilibot ang paningin sa paligid. Mas maraming gwardya ang nakikita niya ngayon kumpara sa nakita niya mula sa malayo. Nagulat pa siya nang mabilang yon. Welcome, Ma'am Bianca! Nakangiting sambit na isang kasambahay na siyang nagbukas ng pinto. Tuloy po kayo, kanina pa naghihintay ang mga bata.
Maraming salamat po. Tanging naisagot niya bago nagpatuloy sa pagpasok at sumunod sa kasambahay. Puro mamahalin at magagandang dekorasyon ang bumungad kay Bianca. Bakas ang pagkamangha sa kanyang muka habang patuloy siyang nakasunod sa kasambahay at marating ang isang kwarto kung saan naghihintay ang 4 na bata. Wala sa plano niya ang magpanggap bilang private teacher. Ngunit isang malaking pagkakataon ang bagay na ito sa kanya para mapasok ang bahay ni Hiro. Kaya naman hindi niya na pinalagpas pa. Bukod doon, harap-harapan niya makakasama ang mismong target niya, ang mga anak ni Hiro. Kaya naman, mas magiging madali ang kanyang misyon. Mga bata, nandito ng teacher niyo. Mag-behave kayo, okay? Magiliw na saad ng kasambahay. Hindi napigilan ng mga bata ang kanilang pagngiti nang makita si Bianca. Dali-dali pa silang tumayo at bahagyang tumungo para magbigay galang. Magandang araw po, teacher! Sabay-sabay na bati ng magkakapatid. Magandang araw din. Sagot ni Bianca bago pilit na ngumiti. Maiwan ko na po kayo, ma'am. Maghahanda lang ho ako ng merienda. Kapag may kailangan po kayo, sigaw lang kayo ha. Biglang paalam ng kasambahay at dali-dali na rin na umalis ng kwarto. Napatitig si Bianca sa 4 na bata na nasa kanyang harapan. Bakas ang labis na tuwa sa magkakapatid. Dahilan para bahagyang magtaka ang dalaga. Hindi na nagsayang ng oras pa si Bianca at agad inayos ang kanyang gamit. Kahit papano, meron naman siyang nalalaman sa pagtuturo. Kaya hindi siya masyadong mahihirapan sa pagpapanggap niyang ito. Hi, ako nga pala si Bianca. And I'm gonna be your private teacher starting today. Pwede ko malaman ang pangalan niyo? Ako po si Brent. Ako po si Brian. Ako po si Benson. Ako po si Benedict. Sunod-sunod ang pagpapakilala ng magkakapatid. At hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Nagpatuloy si Bianca sa pagtatanong sa mga ito para malaman niya kung ano o saan siya magsisimula sa pagtuturo. Hindi na iwasan ng dalaga na mamangha dahil para sa edad ng mga batang kaharap niya, marami nang alam ang mga ito. Napaisip na lang tuloy siya kung ano ba dapat na ituro niya dahil halos naman lahat ng lessons sa elementary alam na ng mga bata. Pwede po ba ang lesson sa high school ang ituro niya sa amin? Biglang tanong ni Brent, kaya napakunot ang noo ni Bianca. Mas maganda po kung meron kaming bagong matututunan kaysa ulitin yung lessons na alam na namin. I see. Titignan ko lang kung nakaready yung lessons dito. For now, magbasa-basa na lang muna kayo. Kahit papaano, may nakita naman si Bianca na lesson na maaari niyang ituro sa magkakapatid. Nang araw na yon, naging maayos naman ang unang klase ng mga bata at labis ang tuwang kanilang naramdaman. Sa kabila nun, matinding pagtataka ang bumalot sa dalaga. Ang mga tanong unti-unting nabuo sa kanyang isipan at wala siyang ibang hangad kundi ang magkaroon ng kasagutan ang mga ito. Thank you po, teacher, for teaching us today. Masayang sambit ng mga bata matapos ang kanilang klase. Maraming salamat din dahil nag-behave kayo. Bukas ulit ha, maghahanda ako ng maraming lessons para hindi masayang ang oras natin. Sabay-sabay namang nagtatatalon sa tuwa ang mga bata. Saglit pang nag-ayos ng gamit ang babae. Bago nagpaalam sa mga bata na aalis na. Habang naglalakad palabas ng bahay, hindi napigilan ni Bianca na suriin ang bawat nadadaanan niya. Malawak at maraming pasikot-sikot doon. Kaya naman nahihirapan siyang mag-obserba. Ngunit kahit papaano, meron siyang mga natandaan. Ma'am, tapos na po ang klase niyo? Biglang tanong ng isang matandang babaeng nakasalubong niya. Bahagya pa siyang nagulat. Ngunit pinilit niya na lang na huwag ipahalata yun. Opo, pauwi na po ako. Nais po kayong makausap ni sir.
Saad pa ng matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Bianca, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi rin niya napigilan ang pagkunot ng kanyang noo sa labis na pagtataka. Bakit to ho? Ipapaliwanag niya daw po sa inyo yung schedule ng klase at ang ibang detalye sa trabaho mo. Sagot na matandang babae bago nagsimulang maglakad. Kahit nagdadalawang isip, walang ibang nagawa si Bianca kundi sumunod sa matanda. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya si Hiro, ang isa sa pinakakilala at kinatatakutang mafia boss. Ngunit hindi man lang siya makaramdam ng takot. Malaki ang tiwala ni Bianca sa kanyang sarili at nasisigurado niyang hindi siya makikilala ng lalaki. Huminto ang matandang babae sa harap ng isang kwarto bago sunod-sunod na kumatok. Come in! Sagot ng lalaki mula sa loob. Boses pa lamang ang naririnig ni Bianca, parang nagkarambola na ang kanyang dibdib. Ilang beses siyang huminga ng malalim para ikalma ang kanyang sarili. Bago sumunod sa matandang babae papasok ng kwarto, napamaang siya at di napigilang mapatitig sa isang lalaki na nakaupo sa upuan at nakatutok sa laptop nito. Napahagat labi si Bianca. Hindi niya lubos sa kalain na ganito pala kakisig at kagwapo ang kilalang mafia boss na si Hiro. Anong kailangan mo, Manang? Nandito po si Ma'am Bianca. Katatapos na ng klase nila ng mga anak nyo. Hindi ho ba sabi nyo, kailangan niya pumunta dito? I see. Sagot ni Hiro. Mabilis na napatunghay si Hiro at pinagmasdan niya ang dalaga. Hindi maitatanggi ni Hiro na mas maganda ang babae ngayong kaharap niya na ito, kumpara sa litrato lang. Parang bigla na lamang nanuyo ang kanyang lalamunan. Kaya agad siyang napalunok. Maganda hapon. Ako nga pala si Hiro, ang ama ng 4 na batang tinuturuan mo. Maganda hapon po. Ako po si Bianca. Gusto ko lang ibigay sa iyo ang kopya na magiging schedule mo sa pagtuturo sa mga anak ko. Tumayo si Hiro at kinuha ang papel sa kanyang mesa. Marahan siyang naglakad palapit kay Bianca, na bigla na lamang nanlaki ang mga mata. Here, 4 times a week ang klase nyo. Para makapagpahinga naman ang anak ko sa ibang araw, pati na rin ikaw. Kasunod niyan, ay ang detalye ng trabaho mo pati na rin ang magiging sahod mo. This is noted, sir. Thank you. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nawala ang angas niya at napalitan ng kaba. Hindi may tatanggi ni Bianca na may epekto sa sistema niya ang titig ni Hiro. Para bang inaakit siya nito. At bigla na lang nanlalambot ang tuhod niya. Kahit anong pilit pa ang gawin niya para pakalmahin ang sarili, bigo siya. That would be all. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Mariin siyang napapikit habang umiiling. Palabas ng kwarto. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganito. Alam niya naman na dapat mag-focus siya sa misyon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nasasanay na si Bianca sa schedule niya ng pagtuturo at sa kanyang pagpapanggap. Sa kabila nun, dismayado siya sa kanyang sarili. Dahil wala sa plano niyang patagalin ang misyon na yon. Kung tutuusin, pwede niya isakatuparan yun ngayon. Pero tila may kung anong pumipigil sa kanya. Lalong-lalo na ang mga tanong na naipon sa isipan ni Bianca na hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaroon ng kasagutan. Alam naman ni Bianca na kapag nagpatuloy ito, mas lalo lang siyang nahihirapan. Lalo na't habang tumatagal, habang nasa bahay siya ni Hiro, mas nagiging malapit siya sa mga bata. Mahihirapan siyang tapusin ang kanyang misyon. Yun ang inilagay niya sa isipan niya. Teacher, ano pong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Brent nang makita niya ang dalaga na nakasilip sa isang kwarto.
Napaigtad sa gulat si Bianca bago humarap sa bata. Wala, may tinitignan na ako. Tara na, balik na tayo sa klase. Hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mukha ni Brent. Nang makabalik sa kwarto, hindi na mapakali ang babae. Lalo pa at nakatitig lang sa kanya si Brent. Sa labis na kaba, naging mabilis na ang klase nila ngayong araw. Agad din siya nagpaalam para umuwi dahil Biyernes ngayon. Inabot pa rin siya ng dilim dahil yun ang schedule ng klase nila ngayon. Hindi ka nag-iingat, Bianca. Ipinapahamak mo yung sarili mo. Reklamo niya sa sarili habang naglalakad papunta ng kanyang sasakyan. Hindi napigilan ni Bianca ang mapatingin sa paligid. Ngayon lang nangyari na wala siyang nakikitang gwardya doon. Kadalasan paglabas pa lang niya, marami ng gwardya ang nakakalat sa paligid. Nagkibit-balikat na lang siya at binaliwala yon. Ngunit pinanatili niya ang pagiging alisto nang maramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Ang mga mata niya nagmamasid sa paligid. Sa bawat nadadaanan niya, habang unti-unting bumibilis ang kanyang paglalakad hanggang sa isang iglap, may bisig na ng kamay na nakapulupot sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? I know what you're doing, miss. Bulong ng isang lalaki. Kilala ko na kung sino at ano ka. Sabi pa nito. Nabalot ng pagtataka ang dalaga habang pilit kinikilala ang boses ng lalaki. Ngunit nabigo siya. Pinapakiramdaman pa ni Bianca ang kanyang sarili para subukang magpumiglas. Ngunit napagtanto niya rin na hindi siya magtatagumpay dahil mahigpit ang pagkakayakap ng lalaki sa kanya. Kahit ang mga braso ng dalaga, hirap siyang igalaw. Kung itutuloy mo ang plano mo, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Sabi ng lalaki. Sa pagkakataong ito, mas seryoso na at may halong pagbabanta. Nagkamali kayo ng binangga. Yan ang tatandaan mo. Dagdag na saad nito bago patulak na binitawan ng babae. Dahil sa lakas ng pagkakatulak kay Bianca, sumubsob siya sa lupa. Hindi naman niya yon ininda. Mabilis niyang nilingon ng lalaki ngunit nakalayo na ito. Bukod doon, nakabalot na itim na tela ang buong katawan nito. Dahilan para hindi makilala ni Bianca kung sino yon. Sa kabila noon, may napansin siyang isang bagay na malapit sa kanya. Isang susi. Para makilala ng dalaga kung sino ang lalaking humarang sa kanya. Dali-dali siyang tumayo at patakbong pumunta ng kanyang kotse. Nilingon niya pa ang bahay at naningkit ang mga matang tumitig dito. Nagkamali ka ng tinakot. Mahinang bulong niya. Bago sumakay sa kotse at mabilis na nagmaneho paalis. Habang nasa biyahe, hindi na mapigilan ni Bianca ang kanyang galit. Naging mabilis din ang pagmamaneho niya. Dahilan para agad siya makarating sa bahay. Hey, what happened? Nagtatakang tanong ni Isa. Ba't kanya na itsura mo? May nangyari ba? Ilang beses huminga ng malalim si Bianca bago dumiretso ng upo sa sofa. He knows. Wala sa sariling sambit niya. Anong ibig mo sabihin? Inilabas ni Bianca ang napulot niyang panyo. Hindi yan simpleng panyo lamang. Dahil malaki ang naitulong nito para makilala niya kung sino yung lalaking humarang sa kanya. Nakaburda sa panyong hawak niya ang pangalan ni Hiro. At nasisigurado ni Bianca na ang lalaking nagmamay-ari nito ay ang kanyang boss ngayon. Nagsimula na siya sa pagkukwento kay Isa. Nakinig lang naman ito. Sa kabila ng galit, hindi niya naitago ang konting kirot. Para bang meron siyang iniindang sakit dahil sa mga nangyari. Huwag mo sabihin gusto mo siya. Biglang bulalas ni Isa.
Ano ba yung sinasabi mo? Hindi. Paano naman ako magkakagusto sa kanya? Samantalang iilang linggo pa lamang ako nandun. Hindi rin naman kami madalas magkita. Lagi siyang wala. Naku, nakikita ko sa mukha mo, friend. Yan ang itsura kapag in love ka sa isang tao pero alam mong may balakid. Kakaibang sakit at lungkot yung nakaukit sa mukha mo. Pero pilit mong tinatakpan ng galit. At pagkaseryoso. Paliwanag pa ni Isa at ngumisi sa kanya. No, hindi yun maaari. Hindi ako maaaring magkagusto sa lalaking yun. Lalo pat sa ginawa niya kanina. Siya ang ama ng mga target ko. Ano na ngayon balak mo? Hindi ko na kailangan magpanggap. Alam na rin naman ni Hiro ang plano ko at kung sino talaga ako. Kailangan ko nang tapusin ang misyon ko. Dahil kung hindi ko yun gagawin, mauunahan niya ako. Are you sure? Paano mo naman gagawin? Katulad ng sinabi mo, alam na ni Hiro ang plano mo. Paano ka nababalik sa bahay niya na hindi ka napapahamak? Hindi ko pa alam. Biglang tumayo si Bianca. Magpapahinga na muna ako para makapag-isip. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Pinagmasdan niya pang maigi ang hawak na panyo at napakuyom na lang ang kanyang kamao. Alam mo na pala, pero mas pinili mong patagalin bago ako kumprontahin. Hindi ako matatakot sa'yo dahil hindi mo rin naman ako kilala. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Nakangising sabi niya habang nakatunghay sa kawalan. Sa likod ng galit na nararamdaman ni Bianca, nagkukubli ang matinding kirot, lungkot at panghihinayang. Kahit hindi niya sabihin, alam niya sa kanyang sarili na sa loob ng ilang linggong pananatili niya sa bahay ni Hiro, hindi niya napigilang magkagusto dito. Hindi man madalas makita ni Bianca si Hiro, may nabuo pa ring pag-ibig sa kanyang dibdib para sa lalaki. Bukod doon, aminado naman ng dalaga na napalapit na siya sa 4 na batang tinuturuan niya. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa rin niya nagagawa ang misyon niya. Napasabunot na lang siya ng kanyang buhok pagkatapos magpagulong-gulong sa kama. Magiging malaking kasiraan yun kay Bianca at sigurado siyang katakot-takot na galit at sermon ang matatanggap niya mula kay Mrs. Angeles. You should have been more careful, Bianca! Hindi mo dapat hinayaan ang sarili mo mapalapit sa mga bata. Tanga mo! Sermon niya sa sarili. Sa paglipas sa mga araw, hindi na bumalik si Bianca sa bahay ni Hiro. Labis naman na naging pagtataka ng 4 na bata. Tanging pagsisinungaling ang nagagawa ni Hiro sa hindi malamang dahilan. Hindi niya magawang sabihin sa mga bata ang katotohanan. Sir, may natanggap po kaming balita at nakakuha rin po kami ng impormasyon tungkol sa organisasyon ng babaeng tinutukoy niyo. Humahangos na bululas na isang tauhan ni Hiro. Nangunot ang kanyang noo at agad kinuha ang envelope na inabot ng kanyang tauhan. Naging seryoso ang kanyang mukha habang binabasa ang laman niyon. Matinding pagkagulat ang bumalatay sa kanyang mukha dahil sa kanyang nalaman. Pagkatapos napalitan din yun ng awa. Awa para kay Bianca. Dahil ang mga impormasyong nakalap niya ay siyang sisira sa paniniwala nito. Kumabog ang dibdib ni Hiro. Hindi dahil sa kaba o sakit. Ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Bianca noon. Kahit alam niya na kung sino at ano ang plano nito. Alam ni Hiro sa kanyang sarili na meron siyang nararamdaman para sa dalaga. Ngunit alam niya ring hindi yun ang tamang panahon para pairalin ng puso. We need to move bago pa mahuli ang lahat. Mas binilisan niya na lamang ang pagmamaneho para makarating siya agad sa bahay. Sir! Gulat na bulalas ni Manang nang makita ang pagdating ng kanyang boss. Nasaan ang mga anak ko? Nasa kwarto po nila, may nangyari po ba? Wala ho. Sambit ng lalaki kasabay ng isang malakas na pagsabog mula sa labas. Mabilis namang nataranta mga kasambahay pati na rin si Manang.
Naging alerto si Hiro bago dali-daling tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang mga anak. Napakuyom na lang siya ng kamao habang tinatahak ang daan papunta sa silid ng mga bata. Ngunit agad siyang natigilan nang makita ang isang tao na hindi niya inaasahang makita. Isang maling kilos mo pa, katapusan mo na. Seryosong sambit ni Hiro. What makes you think na matatakot ako sa sinasabi mo? Nakangising tanong ng babae. Huwag mo nang ituloy ang plano mo, Bianca. Sigurado akong pagsisisihan mo lang sa huli ang ginagawa mo, lalo na kapag nalaman mo ang katotohanan. Sa pagkakaalam ko, wala ka sa lugar para utusan ako. Hindi ko pa nakakalimutan kung paano mo ako pinaglaruan sa mga palad mo. Umakto ka pa na parang walang nalalaman para lamang paglaruan ako? Hindi ba sapat na binuhay pa kita? Dapat ka nagpapasalamat ka eh. I could kill you in an instant. Kung mas inuna ko ang galit ko, sigurado akong patay ka na. E di sana ginawa mo na lang. Isa na siguro sa mga pagkakamali mo na binuhay mo pa ako. Angil ni Bianca, bago dali-daling sumugod sa lalaki. Mabilis ang bawat pagkilos ni Bianca at kahit ang kanyang pag-atake ay pulido. Mababakas ang paghangas sa mukha ng lalaki habang naglalaban silang dalawa. Magaling si Bianca, kitang-kita niya yon. Bigla na lang tumalon sa ere ang babae, kaya nagulat si Hiro. Iniwasan niya naman ang mga sipa ni Bianca. Hindi pa natapos ang pag-atake nito. Mabilis ulit niyang sinugod si Hiro at sa pagkakataong yon, mas binilisan at nilakasan niya pa. Sunod-sunod na naging pag-atras ng lalaki. Mabilis na naging pagkilos ni Hiro at agad hinila palapit sa kanya si Bianca. Ngunit bago sila magkadikit, umikot ang lalaki, dahilan para magkapalit sila ng pwesto ng dalaga. Hindi mo na dapat sinasayang ang lakas at oras mo. Sigurado ako magbabago ang paniniwala mo kapag nalaman mo ang katotohanan. Hindi mo ako maluloko. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Sabihin mo na lahat ng kasinungalingan na gusto mong sabihin. It will never change my mind. Di ko kailangan magsinungaling sa'yo. Inilabas niya ang envelope na binigay sa kanya ng tauhan niya. Ito ang magsasabi sa'yo ng katotohanan. Nangunot ang noo ng dalaga. Bukod sa pagtataka, mababakas din ang pagkagulat sa kanyang mata. Kahit nagdadalawang isip, marahan niyang binuksan yon. At naitakip na lamang niya ang palad sa bibig na malaman niya kung anong laman ng envelope. No, this can't be true. Hindi nila ito magagawa. Believe it or not, that's the truth. Mali ka ng pinagkatiwalaan at nadamay ka lang sa kanilang kasamaan. Napailing si Bianca. Illegal ang organisasyong sinalihan niya. Lahat ng misyon nila illegal din. Mga inosente rin na nagiging target nila at nagsisinungaling lang ang boss nila para palabasing masasamang tao ang mga ito. Alam ni Mrs. Angeles na masisira siya. At ang pinaghirapan niya, oras na magtagumpay si Hiro. Napag-alaman din ni Bianca na ang organisasyon niya ang dahilan kung ba't namatay ang kanyang mga magulang noon. Napaluhod na lamang si Bianca at hindi napigilang mapaiyak. Naging malakas ang kanyang paghagulhol. Ni hindi niya magawang isipin na nakikita siya ni Hiro. Ng mga oras na yon, walang ibang nasa isip ang dalaga kundi ang mailabas lahat ng galit, puot at sakit na kanyang nararamdaman dahil sa nalaman niya. Daddy? Gulat na bulalas ni Brent nang makita ang kanyang ama pagbukas niya ng pinto ng kanilang kwarto. Teacher Bianca? Nagtatakang sambit ni Brian. Ano po nangyayari? Ba't umiiyak si Teacher Bianca? Kunot noong tanong ni Benedict. At ba't po may nagbabarilan sa labas? Saad naman ni Ben.
Meron din po kaming narinig na pagsabog. Marahang naglakad si Hiro palapit sa kanyang mga anak. Para sa edad ng mga bata, katakatakang hindi man lang nakikitaan ng pagkabahala ang mga ito. Kahit pa may gulong nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Alam ni Hiro na walang ibang dapat sisihin kundi siya. Dahil siya rin naman ang dahilan kung bakit namulat sa ganitong gulo ang mga bata. Nagulat na lang ang lalaki na hindi siya pansinin ng kanyang mga anak. Wala siyang ibang nagawa kundi pagmasdan ng mga bata na lumapit kay Bianca. Niyakap ng mga ito ang dalaga. "Huwag ka na pong umiyak, teacher." Pang-aalo ni Brent kay Bianca. "Kung ano man po ang dahilan ng pag-iyak nyo, nandito lang po kami para damayan ka." Saad ni Benedict. Mas lalong napaiyak si Bianca. Nang mga sandaling yon, labis ang pagsisisi niya. Sino ba naman ang hindi? Ang mga batang binalak niyang patayin. Ngayon nakayakap sa kanya at dinadamayan siya. Muling umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Mabilis nangunot ang noo ni Hiro, habang ang tingin niya nanatiling nakatuon kay Bianca. "Sandali, kung nandito ka, sino ang binabaril ng mga tauhan ko?" Mabilis na patunghay si Bianca nang maalala niya ang kaibigan. "Si Isa!" "Sandali, huwag kang mag-alala. Hindi niya balak pumatay ng kahit na sino sa mga tauhan mo." Dali-daling pinunasan ng dalaga ang luha sa kanyang pisngi. Maglalakad na sana siya palabas nang biglang humarang sa harap niya ang mga bata. Saglit na napatitig si Bianca sa magkakapatid. Pagkatapos ay biglang ngumiti. "Pasensya na kayo. Hayaan niyo ako makabawi sa inyo. Pero ngayon, may kailangan lang akong tapusin, ha?" Nabaling ang tingin ni Bianca kay Hiro na abala sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone. Marahan siyang naglakad palapit sa lalaki at huminto sa may tabi nito. "Itigil niyo na ang pagbaril sa babaeng yan. Sabihin mo na rin na tumigil na siya," sabi ng kaibigan niya. Utos ni Hiro bago pinatay ang tawag. Napaigtad siya sa gulat nang mapansin na nasa tabi niya na pala ang dalaga. "May kailangan ka?" "Gusto ko lang humingi ng pasensya." Nahihiyang bulong ni Bianca bago bahagyang napatungo. "Sana mapatawad mo ko." "Di mo kailangan humingi ng pasensya. Alam kong hindi mo ito gusto dahil naloko ka rin ng boss mo." Napatulala na lamang si Bianca nang biglang umiti si Hiro. Agad naman siya nag-iwas ng tingin dahil sa epekto niyon sa kanyang sistema. "Puntahan ko muna yung kaibigan ko." Wala sa sariling paalam ni Bianca. Di na kailangan, papunta na siya rito. Sakto naman na dumating nga ang kaibigan niya na humahangos pang tumakbo palapit sa kanya. "Ano nangyari? Ba't tumigil na kami sa paglalaban?" Marahan siyang naglakad palapit dito at iniabot ang envelope kay Isa. "Basahin mo." Kahit nagtataka, ginawa naman ni Isa ang utos niya. Mariing napapikit si Isa habang umiiling. Parang ayaw tanggapin ang katotohanan. Nanalin lang sila ng kanilang organisasyon. "Anong plano niyo?" Biglang tanong ni Hiro. Ang atensyon niya nakatuon sa kanyang anak na nakayakap sa kanyang binti. "Kung ano man ang plano niyo, handa akong tumulong." Hindi na itago ni Bianca ang pagkagulat. "Ba't mo naman gagawin yon?" "Sa tingin mo ba, mananahimik lang ako matapos nilang balaking patayin ang mga anak ko? Hindi ako santo para baliwalain ang ginagawa nilang to." Napabuntong hininga si Bianca. "You have a point. Hindi pwedeng pabayaan ko na lang sila. Matapos ang ginawa nila sa amin, hindi ako matatahimik. Maghihiganti ako at sisiguraduhin ko ito na rin ang magiging katapusan nila." Ani Bianca. "Sasamahan kita, friend. Hindi ako papayag na mag-isa ka lang makikipaglaban sa kanila." Napatitig si Hiro sa magkaibigan at hindi napigilang mapangiti. "Tutulungan ko kayo. Pero kailangan muna natin magplano." Wala namang ibang nagawa magkaibigan kundi sumang-ayon.
Nagpatuloy ang pag-uusap ni Hiro, Bianca at Isa tungkol sa magiging plano nila. Alam nila mapanganib, pero gagawin nila lahat. Dahil matagal na silang nabubuhay sa mapanganib na mundo. Wala silang pakialam kahit anong mangyari. Ang importante, mapabagsak nila ito. Matapos magplano, agad din namang kumilos sina Bianca at Isa. Napagkasunduan nilang susunod na lang si Hiro para mas magulat ang kanilang mga kalaban. Sigurado ka bang tama lang na nagtiwala tayo sa lalaking yun? I mean, hindi ba siya galit sa'yo dahil sa ginawa mo? Tanong ni Isa sa kanya. Kung galit siya sa akin, hindi mo na ako maaabutang buhay dun. Ilang beses siya nagkaroon ng pagkakataon para tapusin ako pero hindi niya ginawa. Sigurado akong sinadya niya yun. Wala talaga siyang balak na patayin ako. Napatango naman si Isa. Ilang beses pang huminga ng malalim ang magkaibigan bago nagsimulang maglakad papasok. Nanatili rin sila nakamasid sa paligid at napansin agad nila na walang masyadong tao ang nakakalat sa gusali. Mabilis na ngunot ang noon ng magkaibigan, ngunit nagpatuloy sila sa paglalakad papasok. Dumiretso silang dalawa sa opisina ng kanilang boss na prenting nakaupo sa swivel chair na si Mrs. Angeles. Girls! Masigasig na bulalas nito nang makita ang pagpasok ng magkaibigan. What brought you here? Naging alerto ang dalawang babae. We need to talk. Or maybe not. Kasunod nun ay ang paglabas ng lalaki sa paligid. Agad tinutukan ng baril ang dalawang babaeng sina Isa at Bianca. Humalakhak naman si Mrs. Angeles. Ang akala ko ay madadaan ko pa kayo sa pagpapanggap. Pero sino nga ba naman ang niloko ko? Alam ko nang hindi yun tatalab sa inyo. Lalo pa at nalaman nyo na rin ang totoo. Hindi ako manghihinayang na mawala na mga katulad nyo, girls. Kung inaakala nyo na hindi ko kayo lalabanan, nagkakamali kayo. At sino naman nagsabi sa'yo mawawala kami? Inis na angil ni Isa. Nagkibit balikat lang ang matandang babae bago sunod-sunod na pumalakpak. At naging hudyat yon sa kanyang mga tauhan para sumugod at pagbabarilin na magkaibigan. Lumaban sina Isa at Bianca. Inaasahan na nila ito. At naihanda niya na ang sarili. At bago pa muli makabaril ang mga lalaking humahabol sa kanya, tumalo na siya palapit sa mga ito. Ginawa niya ang lahat ng kaya niya upang ipagtanggol ang sarili. Nakakabilib ka rin naman talaga. Nakangising sambit ni Mrs. Angeles. Sayang lang, mas pinili mo ang kalabanin ako. Hindi ako magpapagamit sa tulad mo. Kung alam ko lang nung una pa lang na inosente pala nagiging target ko sa mga misyong binibigay mo. Noon pa lang sana tinapos na kita. Nanggigigil niyang saad. Too late. Marami ka ng inosenteng napatay. Huwag ka mag-alala. Magkikita rin naman kayo sa kabilang buhay. Malay mo, doon ka manghingi ng tawad sa kanila. Sa kabilang banda, abala naman si Isa sa pakikipaglaban. Nabaling ang tingin ni Isa sa may pinto ng gusali at natanaw niya ang pagdating ng kotse ni Hiro. Sa pagtagal ng laban, kapansin-pansin na hindi man lang nababawasan ang kalaban ng magkaibigan. Marami na silang napatumba, ngunit mas maraming tauhan si Mrs. Angeles. Sumuko na lang kayo, girls. Pag-iisipan ko kung tatapusin ko kayo, bibigyan pa ng isang pagkakataon. Patayin mo na lang kami. Kesa umasa kang mapapasunod mo ulit kami. Mas lalong humalakhak si Mrs. Angeles at pumalakpak din. Isang malakas na pagsabog ang gumulat sa lahat ng nasa loob ng gusali. Mabilis na nabaling ang tingin na Bianca at Isa sa may pinto at nakitang sira na ito dahil sa pagsabog. Maya-maya pa, sunod-sunod na pumasok ang tauhan ni Hiro at sumugod sa mga tauhan ni Mrs. Angeles. Ayos lang ba kayo?
Pasensya na, natagalan kami. Naipit kami sa traffic. Ayos lang. Ang mahalaga na abutan niyo pa kaming buhay. Nakangiwing sabi ni Isa. Napansin ni Bianca ang kilos na matandang babae. Kayo na ang bahala dito. Tatapusin ko lang to. Sandali, saan ka pupunta? Ngunit wala siyang nagawa at hindi na rin niya nasundan pa si Bianca dahil humarang na sa daan ng mga kalaban. Kahit nag-aalala si Hiro, hinayaan na lang niya si Bianca at tinuon ang atensyon sa pakikipaglaban. Ang pagsunod ni Bianca kay Mrs. Angeles, nakaabot hanggang sa likod na bahagi ng gusali. Huwag ka nang umasa, makakatakas ka pa. Magsisimula ka ng gulo, tapos ikaw unang tatakas? Nakangising tanong ni Bianca. Matanda na ako. Sa tingin mo ba'y makakalaban pa ako? Sagot ni Mrs. Angeles. At sa tingin mo maaawa ako sa'yo. Walang ganang saad ng dalaga. Bigla namang naglabas ng baril si Mrs. Angeles. At walang pag-aalinlangang pinagbabaril si Bianca. Checkmate. Saad ni Bianca. Nang makalapit na ng tuluyan sa pwesto ng matanda. At walang pagdadalawang isip na hinampas ang baril na hawak ni Mrs. Angeles. Hindi pa nakontento ang dalaga. Sinipa niya pa sa sikmura ang matanda. Pagkatapos nun, mabilis niyang ginapos ang matandang babae. Hila-hila na ni Bianca si Mrs. Angeles pabalik ng gusali. Nagulat pa ang mga tauhan ng matanda bago tuluyang binitawan ang hawak na armas. Sa wakas! Akala ko pa mamaya ito matatapos eh. Pagod at hingal na saad ni Isa, habang marahang naglalakad palapit sa kanyang kaibigan. Akala niyo ba tapos na to? Akala niyo lang yun. Sambit ni Mrs. Angeles. Kunot noong napatitig sa matandang magkaibigan. At nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ko anong hawak ni Mrs. Angeles. At huli na ang lahat para pigilan nila ito. Napindot na ng matanda ang button sa hawak niyang kahon. Bomba! Malakas na sigaw ni Bianca. Mabilis na taranta ang mga tauhan ni Hiro at dali-daling lumabas ng gusali. Ganon na rin ang ginawa ni Hiro, Bianca at Isa. Sinubukan din ni Mrs. Angeles at ng mga tauhan niya makaalis ngunit sila ay nabigo. Isang malakas na pagsabog ang dumagundong sa buong gusali hanggang sa nasundan pa ng nasundan. Kahit nasa labas na ng gusali, naabot pa rin ang impact ng pagsabog sina Bianca at halos tumilapon sila sa lakas nun. Ang pagbagsak ng gusali ang siyang naging patunay na tapos na ang lahat. Wala na ang organisasyon ni Bianca. Wala na rin si Mrs. Angeles. Pati ang mga tauhan nito. Ayos lang ba kayo? Nakangiwing saad ni Hiro habang iniinda ang pananakit ng kanyang braso. Naging mabagal ang pagbangon ni Bianca dahil sa matinding kirot na nararamdaman ng kanyang katawan. Sinuri niya pa maigi ang kabuuan ng katawan niya. At nang masiguradong hindi naman siya nagtamo ng malalang sugat, binalingan niya si Isa. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Umalis na tayo dito para madala kayo sa ospital. Sambit ni Hiro. At hindi na nagsayang ng oras sa magkaibigan, agad silang sumama sa lalaki. Ilang linggo ang nakalipas ngunit nanatili pa rin si Bianca sa bahay ni Hiro. Kasama ng dalagang kaibigan niya at parehas sila nagtuturo sa mga bata. Noong una hindi pa maintindihan ni Bianca ang nais mangyari ni Hiro. Lalo na nang sabihin nito na ipagpatuloy ng dalaga ang pagtuturo sa mga bata. At kahit nagdadalawang isip siya, pumayag siya para makabawi. At higit sa lahat, alam niya sa kanyang sarili na ayaw niyang malayo sa mga ito. Teacher Bianca, ayos na po talaga kayo? Tanong ni Ben habang sinusuring maigi ang kabuuan niya. Oo naman, ayos ako.
Ilang araw na rin naman ako nakapagpahinga. Ako ba, hindi niyo tatanungin? Biglang singit ng nakangusong si Isa. Halata naman po kasi na magaling ka na eh. Natatawang sagot ni Brent, kaya napasimangot si Isa. Sa ilang araw na pagpapahinga at pananatili na magkaibigan sa bahay ni Hiro, mas lalong napalapit sa kanila mga bata. Kahit nga kay Isa, napalapit na magkakapatid at ngayon nag-aasaran na sila. Sa kabila nun, hindi maiwasan ni Bianca na makaramdam ng lungkot, lalo pa at alam niya sa sarili niyang gusto niya na si Hiro. Hindi na sinubukan ng dalaga itago yon o pigilan pa yon. At ngayong tanggap niya na sa kanyang sarili, saka naman siya nawala ng pag-asa na umamin. Ma'am Bianca, pinatatawag po kayo ni Sir Hiro sa opisina niya. Sambit ni Manang. Nakapapasok lang sa kwarto ng mga bata. Po, bakit daw ho? Wala pong sinabi, ma'am. Nabaling ang tingin ni Bianca sa kaibigan. Nakaukit ang mapang-asar ng isi sa labi ni Isa, habang nakatitig sa kanya. Hindi naman nagsasalita si Isa pero alam ni Bianca kung anong nais itong sabihin. Subukan mo ibukay ang bibig mo, bubusalan ko yan. Gusto mo? Nagbabantang singhal niya. Humagalpak na lang ng tawa si Isa. Agad na rin namang naglakad paalis si Bianca at hindi maiwasang kabahan habang naglalakad papunta sa opisina ni Hiro. Mabilis nang unot ang noo niya nang walang tao sa loob. Bakas ang pagtataka sa mukha niya. Binalak niya lumabas ulit. Ngunit mabilis siyang natigilan nang biglang may yumakap sa kanya ng mahigpit. Looking for me? Mahinang bulong ni Hiro. Halos tumayo lahat ng balahibo niya. Lalo na't ramdam niya sa kanyang leeg ang paghinga ng lalaki. Bumilis ang pintig ng puso niya. At sinasabayan din ang pag-init ng kanyang katawan habang nakapulupot sa kanya ang braso ni Hiro. Ano ang ginagawa mo? Hindi mapakaling tanong niya. Sinubukan niya pang kumawala, ngunit nabigo lang siya. Nanlalambot ang kanyang tuhod. Ito ang unang pagkakataong may yumakap na lalaki kay Bianca. Kahit ang kanyang isip, hindi gumagana ng maayos dahil na rin sa epekto ng posisyon nila ni Hiro ngayon. Just let me hug you for a while. Nakagat niya na lang ang kanyang ibabang labi. Gusto niya ang yakap na yon, aminin niya man o hindi. Merong kakaibang epekto sa katawan niya yon, ang init na dala ng pagyakap ng lalaki sa kanya. Bitiwan mo ko, bulong ni Bianca. Ngunit, hindi niya maitatangging kasinungalingan yon. Ayaw niyang bitawan siya ng lalaki. Gusto niyang masyakapin siya nito. No, kapag binitiwan kita at hinayaang humarap sa akin, mawawalan na ako ng lakas ng loob magsalita. Ba't kailangan pa kasing yumakap ka sa akin? Sabihin mo na lang. Alam mo, napakamainitin na ulo mo, no? Gusto mo bang malaman kung ba't ayaw kitang paalisin dito? Saglit siyang natahimik, ngunit agad din namang tumango. Yes. Sabihin mo na sa akin ang dahilan para maliwanagan naman ako. I don't want you to go away. Alam kong kapag pinaalis kita, malaki ang posibilidad na hindi na tayo magkita ulit. Ano naman ngayon kung di tayo magkita? Ayoko mangyari yon. Gusto kita, Bianca. Gustong gusto kita. Kaya ayokong umalis ka. Natatakot akong baka mawala na ako ng pag-asang maamin sa iyo ang nararamdaman ko. Napalunok si Bianca sa sinabi nito. Gusto niyang maniwala pero may pangamba pa rin sa kanyang puso. Kung binabalak mo lang gumanti sa akin gamit ang emosyon ko, wag mo nang ituloy. No! Wala akong intensyong gumanti. Bakit ko naman gagantihan ng babaeng gusto ko? Bakit ko sasaktan ng babaeng mahal ko? Tila may kung anong kiliti sa kanyang dibdib. Dulot ng sinabi ng lalaki. Paano naman ako makakasigurong totoo nga ang sinasabi mo?
Namewang pa siya, kahit nakayaka pa rin sa kanya ang lalaki. You tell me, paano ko ba mapapatunayan sa iyo ang nararamdaman ko? Alam ko naman may gusto ka rin sa akin eh. Kaya hindi ko na masyadong inisip kung paano yun mapapatunayan. What? How did you know? I have my ways, Bianca. Baka nakakalimutan mo ako si Hiro. Sunod-sunod ang naging paglunok niya. Nang mga sandaling yon, hindi niya na napigilang mapaharap dito. Bakas ang gulat sa mukha ng lalaki. Ngunit, nakaukit pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ako easy to get. Tandaan mo yan. Pero pwede mo naman akong makuha agad because you're an exemption. Dahil sa sinabi niyo ni Bianca, agad tinawid ni Hiro ang pagitan nilang dalawa. Hinalikan niya ito. Nagulat pa ang babae sa ginawa ni Hiro. Ngunit tumugon din siya sa halik na yon. Sa pagkakataong ito, wala na ring pipigil sa pag-iibigan nilang dalawa. Magiging malaya na silang mahalin ng isa't isa. I love you, Bianca. I love you too, Hiro. At kahit naghahabol sila ng hininga, napangiti pa rin sila sa isa't isa. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Ang panliligaw ni Hiro'y di nagtagal dahil sinagot na rin siya ni Bianca. At makalipas na ilang buwan ulit, nag-propose na ang lalaki na agad namang tinanggap ni Bianca. Tumibay ang pagmamahalan nila hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Walang paglagyan ng kasiyahan ang apat na bata dahil sa wakas may mommy na sila. Sa kabila noon, labis na saya ang nararamdaman ni Bianca dahil parang tunay na anak na rin niya ang apat na bata. Are you ready? Nakangiting tanong ni Isa. Ang ganda-ganda mo talaga. No wonder, kahit isang mafia boss na in love sa'yo. Huwag mo na akong bulahin. Alam ko na inggit ka lang dahil naunahan kita magpakasal. Nang aasar na saad niya kay Isa. Che, huwag mo nga minamaliit ang boyfriend ko. Malay mo, yayain niya rin ako magpakasal no sa susunod na linggo. Nakangiwing giit ni Isa. Okay, sabi mo eh. Ang pag-aasara na magkaibigan na tigilan nang biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Nang makita ni Bianca ang lalaki, unti-unting nag-init ang palibot ng kanyang mga mata. Hindi lubos akalain ni Bianca na matapos lahat ng ginawa niya noon, ang paghihirap at pasakit, mapapalitan ng ganitong kasiyahan. Hey, don't cry. Hindi porket likas na maganda ka, hahayaan mo masira makeup mo. Pang-aasar ni Hiro sa kanyang mapapangasawa. Nag-joke ka ba? If yes, wali ang joke mo. Magsasalita pa sana si Hiro, ngunit tumikim ang pari sa kanilang harapan. Sa kabila ng mga nangyari noon, tanging pagmamahal na lamang ang nararamdaman ni Hiro para kay Bianca. At handa siyang gawin ang lahat para lamang hindi ito mawala. Nagpalitan sila ng matatamis na salita sa harap ng altar. Nakangiti lang si Bianca at Hiro sa mga pagkakataong yun. At nang tanggapin nila ang isa't isa sa harap ng Panginoon, tumulo ang luha sa pisngi ni Bianca. Masayang masaya siya. Lalo pa nang maglapat ang kanilang labi. Ang unang halik nila bilang mag-asawa. Napatitig pa si Hiro kay Bianca. At muling hinalikan ng labi nito, kasabay ng masigabong palakpakan at hiyawan ng mga tao sa loob ng simbahan. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ni Isa. Sinigundahan naman ito ng apat na bata. Masayang masaya silang dalawa. At tanging pagpapasalamat lang ang kanilang ginawa. Ang pamilya ni Bianca at Hiro, nabuo kasama ang apat na bata. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa at lalong tumibay ang pagmamahalan nila.
Ang pamilya din nila ang siyang patunay na hindi kailangan magkadugo para sabihing isang buong pamilya sila. Hindi man tunay na anak ni Bianca ang 4 na bata, tunay na anak naman ang turing niya dito. Kahit ano pang sabihin ng iba, ang mahalaga, nagmamahalan sila bilang isang pamilya at wala silang tinatapakan na ibang tao. The